Manoy? Yes po. Sa dressing room ng TikTok Lock. Actually, pasensyahan nyo na. Sobrang kalat talaga. Pero ito yung nangyayari behind the camera. So, Bianca, say hi! Ito po yung dressing room ng mga host. So, kasama ko po dito si Kuya Kim and I'm also with Mamang Pokwang. So, mga gamit namin to na nakakalat kasi sa daming segments na tinitape namin, minsan nagmamadali na talaga. Pero good thing, we have our PAs na naglilinis ng kalat namin. Ngayon, puntahan naman natin yung dressing room ng mga celebrity guests natin. Let's start dito sa mga lalaki. So, Kuya Jason, sandali lang. May paano tayo kasi Yes. ito yung mga kaibigan natin, tinutour natin kung ano ba yung nangyayari behind the camera sa TikTok Lock. So, ito po yung dressing room ng mga lalaki. As you can see, may nagpapalit pa ng medyas. And, batiin muna natin si Rafael ng happy birthday! Woo! Happy birthday! Ngayon, pumunta naman tayo sa dressing room ng mga babae. Let's go! Girls! Hello! Sandali lang, may mangungulit dito. Kasi, Lizelle, mabuti nandyan ka. Parang it's a lifestyle vlog lang naman. Oh my gosh! And, yun nga, medyo nakapo ako dun. Ilang rooms pa lang yung pinuntahan natin. So, ito naman yung dressing room ng mga girls. Dito Yes. sila nagme-makeup. Anong oras kang pumunta dito kanina? Pumunta kami ng 10 a.m. 10? No. I think it's 9. Earlier. Makeup, To do the makeup and to prepare for the live show. Yes. And speaking of live, kasi before kami sumalang, we have this company call. Kaya punta tayo sa area na yun. Come! Ito yung audio control natin. Ito naman yung ating mga production staff. Andun si Direk Louie. Pasukin natin. Direk, mangungulit lang kami ha. Yes, ito yung nangyayari talaga. Dito nila nakakita yung mga different camera angles, yung prompter natin. So, alam ni Direk kung ano talaga yung nangyayari sa stage kahit wala siya doon. So, punta na tayo doon sa ating tambayan. Ayan, nakasala ngayon si Mamang Pokwang tsaka si Kuya Kim. Rehearsal pa lang naman, so try natin dumaan. Makikidaan lang po. Ito si Miss Marge. Siya yung tumutulong sa amin sa aming music department. So, ito yung naging tambayan namin for most of the time before kami sumalang on cam. Kasi, nandito, kita niyo yan, puro pagkain po yan. Nandito din yung coffee maker ni Kuya Kim. Ayun. Sana ba ang mahiwagang coffee maker? At dahil sa coffee maker na yan, buhay na buhay ang espiritu ng mga production staff natin. So, naka-monitor sila kung anong nangyayari doon on screen, yung prompter namin, may copy din sila. And, ito talaga yung favorite kong tambayan. Kasi nga na-mention ko na nga yung coffee maker natin kanina, di ba? Siyempre, kailangan natin ng pagkain na itutulak. So, nandito yung mga tinapay, mga chichirya, yung, kunyari, nakasalang na, tapos may mga few commercial gaps. Parang dito, kumukuha kami ng mga konti-konti na para lang hindi magutom, para at least we can sustain the energy. Pero sobrang dami talaga. Basta lahat ng nakalagay dito, for everyone na yan. Yun naman yung good thing doon. Okay, my name is Benj. I'm the head writer of TikTok Lock. And dito sa production, meron kaming coffee machine na dala ni Kuya Kim kasi sobrang maraming mahilig magkape dito. We have a small
espresso machine. Tapos we have one teammate na yun talaga, siya yung in charge dun sa espresso machine na yun. Marami ring nagdadala ng iba't ibang snacks to pair with the coffee, pandesal. Most days laging may pandesal, mga bread, cakes, hopya, ganyan. And isa sa mga paborito namin is chocnut. Yan yung paborito ditong snack kasi mabilis and bite size, ganyan. So kahit marami nangyayari, you can fill yourself with sugar and energy and caffeine, syempre, to keep on working and to keep the show alive. Yan, yung sa mic namin, sila yung nagko-control, kung papatayin, kung paandarin, sa area na to. Ito, yung ating mga writers and segment producers. Sila ang utak sa likod ng TikTok Lock. Sila po ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon na para galingan namin kasi sila talaga ang nagsusulat ng aming script. Yes. Busy-busyhan daw sila kaya. At may puto din sila dito, sabi sa inyo. Hindi pwedeng tumambay na walang pagkain. Tiara! Kagaya ni Miss Marcia din yung tumutulong sa amin sa music department. So pag may mga production na may sing, sa kanila yon. Mga competition na kailangan kumanta, sila din yung nagbe-brief doon. They make sure na lahat ng mga contestants na sasampa is ready at alam nila yung materialis nila. Yun, kasi masaya dito kasi parang we make sure na lahat prepared before talaga sumalang sa camera. Pero syempre, hindi pa rin nawala yung pagiging raw at genuine ng sinasabi namin kasi may banter pa din na ina-adlib natin. So, tignan natin ang ayun mga audience, at least may live audience na din tayo, di ba? Kasi for the past 2 years, parang limited lahat, pero iba yung spirit. Pag nandyan yung naririnig mo yung audience na pumapalakpak sa'yo at tumatawa sa mga jokes mo, mas nakakagana talaga. That's my first production